Ikalawang digmaang pandaigdig? Ano nga ba ang ikalawang digmaang pandaigdig? Alam mo ba ang pinagmulan nito, saan, bakit, at kailan? Alam nyo din ba kung ano ang mga mahahalagang pangyayari at mga nasangkot? At ano ang mga epekto nito? Sa aralin na ito ay malalaman nyo ang tungkol dito. Handa na ba ang aking mga kamag-aral sa San Jose National High School Grade 7 students? Kung handa na, huwag nang maingay at makinig sa hinanda naming preparation. Pangalawang digmaang pandaigdig, itinuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi pa man lubusang nakababangon sa mga pinsala ng digmaan ang mga bansa sa daigdig, muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Dala na rin ito ng nasimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na maipagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nasyonalismo. Paghihiganti ng Germany dahil sa pagkatalo sa World War I, tuluyang humina ang sandatahang lakas ng Germany. Pinasimulan ni Adolf Hitler, ang leader ng Nazi, ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa. Layon ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahiyahiyang kondisyon. Upang makabangon sa pagkagapi sa unang digmaang pandaigdig, pinagbalakang mabuti ni Hitler ang muling pananakop. Pangalawa, pagkakampihan alyansa. Pagsasanib ng Austria at Germany, Anschluss, nais ng mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansang kasapi sa Allied Powers, Pransya, Gran Britanya at Estados Unidos. Pagatlo, pagkakaiba ng ideolohiya digmaang sibil sa Espanya. Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig, ang Pasistang Nationalist Front at ang Sosyalistang Popular Army. Pagkakaiba ng ideolohiya, communism, fascism, Nazism, at democracy, USSR communism. 4. Pang-agaw. Pag-agaw ng Japan sa Manchuria noong 1931, inagaw ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Kinundena ng Liga ng mga Bansa ang Japan at sinabing ang ginawang ito ay paglusob. Kasunod ng pagkondena, itiniwalag sa Liga ng mga Bansa ang lanan. Pang-5. Paglabag sa kasunduan. Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa. Ang Germany naman ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman, ang pag-aalis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-aarmas. Pinalilimitahan naman ng Inglaterra ang bilang ng puwersa ng Germany. Ngunit sa kabila nito'y nagpadala pa rin ng tropa ang Germany. Mahahalagang kaganapan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong tag-araw ng 1939, sinalakay ni Hitler at ng kanyang hukbo ang Austria at Czechoslovakia upang gawing teritoryo ang mga ito. Tinangka rin niyang kunin mula sa Poland ang Baltic Port at ang Polish Corridor Hitler. Digmaan sa Europe, United States at digmaan. Digmaan sa Pasipiko. Digmaan sa Europe, France or Great Britain versus Germany. Ang mga hukbong Pranses at Ingles ang nag-abang sa likod ng Maginot Line. Ang phony war ay biglang natapos sapagkat sinimulan ni Hitler ang kanyang blitzkrieg, bigla ang paglusob na walang babala. United States at digmaan. Ang pagkapanalo ng Nazi sa Europe ay nagdulot ng pangamba sa mga Amerikano. Nabahala sila sa kaligtasan ng Inglaterra pati na ng layuning demokrasya. Pinagpatibay ng Kongreso ang batas na Lend-Lease na nagsabing ang United States ay magbibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis powers. Naging miyembro ng puwersang alyado ang United States noong 1941, digmaan sa Pasipiko. Ilang oras matapos salakayin ang Pearl Harbor ng mga Hapon, ang mga eroplano ng Japan ay sumalakay din sa Pilipinas at winasak ang hukbong panghimpapawid sa Clark Field, Pampanga. Noong ika-7 ng Disyembre 1941, biglang sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor, isa sa mga himpilan ng hukbong dagat ng United States sa Hawaii. Ang pataksil na pagsalakay na ito sa Amerika ay tinawag na Day of Infamy.
Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones sa Thailand, British Malaya, Hong Kong, Guam at Wake Islands. Narating ng Hapon ang tugatog ng tagumpay sa pananakop sa Pasipiko noong 1942 at nagtatag sila ng Greater East Asia Co. Prosperity Sphere, wakas ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tagumpay ng Allies sa Europe ang mga hukbong alyado ay lumapag at dumaong sa Normandy, samantalang sa silangang Europe ay nilumpo ng mga Ruso ang mga hukbong Nazi at nasakop ang Berlin. Nagsimula sa pagkakapanalo ng Allied powers sa Hilagang Afrika noong ika-6 ng Hunyo, 1944, D-Day, lumapag sa Normandy, Pransya ang puwersa ni General Eisenhower. Pagkaraan ng ilang linggong paglalaban, natalo nila ang mga Nazi. Ang pagbagsak ng Germany. Nakipagsapalaran si Hitler at sinalakay ang mga alyado na malapit sa Luxembourg noong ika-X ng Disyembre. Tinawag na Battle of the Bulge ang labanang ito kung saan natalo ang mga Nazi. Ang tagumpay sa Pasipiko pagkatapos ng mahigit sa ilang buwang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa Hapones, idineklara ni General MacArthur ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Hapon. Ang tagumpay sa Pasipiko atomic bomb sa Nagasaki at Hiroshima, bunga ng pangalawang digmaang pandaigdig. Malaking ang bilang ng mga namatay at nasirang ari-arian. Tinatayang halos 60 bansa ang naapektuhan ng digmaan at higit na mas marami ang namatay kaysa unang digmaang pandaigdig. Natigil ang pagsulong ng ekonomiyang pandaigdig dahil sa pagkawasak ng agrikultura, industriya, transportasyon at pananalapi ng maraming bansa. Bumagsak ang pamahalaang totalitariang Nazi ni Hitler, fascismo ni Mussolini at imperyong Hapon ni Hirohito. Napagtibay ang simulaing command responsibility para sa pagkakasalang nagawa ng mga opisyal ng bayan at mga pinunong militar. Naging daan ito ng pagsilang ng malalayang bansa ang Silangan Germany, Kanlurang Germany, Nasyonalistang China, Pulahang China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Ceylon, India, Pakistan, Israel, Iran, Iraq at iba. Ngunit alam nyo ba ang mga taong tanyag na sangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig? Si Joseph Vissarionovich Stalin ay isang revolusyonaryong Sobyet at politiko na naging pinuno ng Unyong Sobyet mula 1924 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1953. Hawak niya ang kapangyarihan bilang pangkalahatang kalihim ng Partido Komunista ng Unyong Sobyet at tagapangulo ng Konseho ng mga Ministro ng Unyong Sobyet. Si Sir Winston Leonard Spencer Churchill, isa sa pinakatanyag na estadista at lider sa ika-20 siglo, ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre taong 1874 sa Blenheim Palace, Oxfordshire, England. Si Benito Amilcar Andrea Mussolini, GCBKSMOM GOAT, ika-29 ng Hulyo taong 1883, Predepio, Forlì, Italia ika-28 ng Abril taong 1945, Giulino di Mezzegra, Italia, ay Italianong politiko na pinamunuan ang pambansang pasismong partido at binibigyan kredito sa pagiging isa sa mga susing mga tauhan sa pagkalikha ng paismo. Siya ang pinunong pasista, fascist, ng Italia noong ikalawang digmaang pandaigdig. Si Franklin Delano Roosevelt, karaniwang kilala bilang FDR, ay isang Amerikanong estadista at politiko na nagsilbi bilang ika-32 na Pangulo ng Estados Unidos mula 1933 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1945. Siya ay isang miyembro ng Democratic Party at ang tanging presidente ng US na nagsilbi higit sa 2 termino. Si Hideki Tojo, ika-30 ng Desyembre taong 1884 hanggang ika-23 ng Desyembre taong 1948, ay isang Hapones na politiko, pinuno ng militar at nahatulang kriminal sa digmaan na nagsilbi bilang punong ministro ng Japan at presidente ng Imperial Rule Assistance Association mula 1941 hanggang 1944 noong ikalawang digmaang pandaigdig. Si Adolf Hitler, ika-20 ng Abril taong 1889 hanggang ika-30 ng Abril taong 1945, ay isang Aleman na politiko na ipinanganak sa Austria na naging diktador ng Alemanya mula 1933 hanggang sa kanyang pagpapatiwakal noong 1945. Umakyat siya sa kapangyarihan bilang pinuno ng Partido Nazi. Si Arthur Neville Chamberlain FRS, ika-18 ng Marso taong 1869 hanggang ika-9 ng Nobyembre taong 1940, ay isang British na politiko na nagsilbi bilang punong ministro ng United Kingdom mula Mayo taong 1937 hanggang Mayo taong 1940 at pinuno ng Conservative Party mula Mayo taong 1937 hanggang Oktubre taong 1940.
Siya ay kilala sa kanyang patakarang panlabas ng pagpapatahimik at lalo na sa kanyang paglagda sa kasunduan sa Munich noong ika-30 ng Setyembre taong 1938. Si Douglas MacArthur ika-26 ng Enero taong 1885 ika-5 ng Abril taong 1964 ay isang Amerikanong pinunong militar na nagsilbi bilang general ng hukbo para sa Estados Unidos, gayon din bilang isang field marshal sa Philippine Army. Dwight David Eisenhower ipinanganak na David Dwight Eisenhower ika-14 ng Oktubre taong 1870 hanggang ika-28 ng Marso taong 1969, binansagan na Ike, ay isang Amerikanong opisyal ng militar at estadista na nagsilbi bilang ika-34 na Pangulo ng ang Estados Unidos mula 1953 hanggang 1961. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ang Supreme Commander ng Allied Expeditionary Force sa Europa at nakamit ang 5-star na ranggo bilang general ng hukbo. Salamat sa inyong panonood.